Magandang gabi sa ating lahat at para po sa ating devotion for today, this May 19, 2020 ay pagpapatuloy po natin ang Book of John chapter 10. Kahapon po natapos tayo sa verses 1 to 21 at ating pong diniscuss noon ay yung patungkol sa ano yung mga characteristics ng good shepherd. At yun po ay siyam, 9 characteristics of a good shepherd. At para po sa mga gusto pong malaman kung ano yung mga ating pong diniscuss doon na 9 characteristics of a good shepherd, maaari nyo pong balikan yung ating pong nai-upload na nandun naman po yan sa ating pong playlist ng Knowing Jesus series in the Book of John. So ngayon naman po ay pupunta po tayo ngayon sa verses 22 to 42 ng chapter 10 pa rin ng Book of John. At dito nga po ay ating nga pong bibigyan ng pansin ang ilang mga talataan, at itong ating pong devotion ay nilagyan ko ng title na 5 Reflections on How Jesus rebuttal His Persecutors. At ginamit po natin ang salitang SUNNY, SUNNY, para po sa ating pong mga pointers of reflections. At bilang pagsisimula ay babasahin po natin ang isang verse dito po sa verse 41 of John chapter 10. At ganito po ang sinasabi: at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At tuloy na rin po natin ang verse 42. Sabi rito, at dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng masaganang pagpapala sa kanyang mga salita natin pong pagbubulay-bulayan. At ngayon nga po ay ito nga po ay mga karugtong nung mga encounter ni Jesus still sa mga Jewish authorities at sa mga crowd ng mga nung time na yan, na si Jesus ay naglilingkod. At alam naman natin na si Jesus ay naging kilala na rin ng mga tao nung mga panahon na iyon. At dito nga po sa verse 22 may kita natin dyan yung merong occasion, at ito nga yung pagdiriwang ng dedication of the temple. So yun nga, sa kanila nga po sa mga Israelites ay marami silang mga pinagdiriwang. So habang binabasa natin tong Book of John, yung mga una, diba, yung mga unang mga nabasa natin yan, meron silang Feast of the Passover, and then meron silang Feast of the Shelter, yung pista ng mga tulda. At ngayon nga po ay pista ng kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem, ang pista ng pagtatalaga sa templo. So isang mapapansin natin dito ay nakikita natin dito na si Jesus kanyang parang tinitake niya lagi ng opportunity yung mga panahon na matao. Katulad niya itong mga pista, at doon siya nangangaral. At ngayon po sa ating pong patuloy na pagbubulay-bulay, saglit po tayong manalangin. Aming Ama sa langit, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin. Pagpatuloy kami ng nihiling ng iyong pabor, sa inyo pong patuloy na pag-iingat at pagpapala.
sa bawat isa po sa amin, lalo na sa panahon ito na andyan ang pagbabanta ng karamdaman dulot nga po ng virus na ito ng COVID. Lord, salamat sa pagkasalita mo, ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng katatagan upang patuloy na ikaw ay aming pasalamatan, purihin, sambahin, luwalhatiin, at patuloy na ihayag ang iyo pong mga salita, ang iyong pag-ibig at ang iyo pong mga nais, Panginoon, na gawin sa amin na mga kabutihan at ang iyong mga pangako sa sino mang patuloy na nananatili, O Diyos, sa pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Salamat po sa iyo, aming Ama, at patuloy mo kaming samahan sa maikli pong daily devotion na ito. Sa ngalan ng iyong anak na sa Jesus, ito aming dalangin. Amen at Amen. Now, katulad nga po na aking hindi nabanggit kanina, ito po yung ating pong 5 reflections on how Jesus rebuttal his persecutors. So, ito yung paano ba sinasagot ni Jesus, no? Yung mga tumutulis sa kumakalaban sa kanya. At dito nga po ay ang background nga nito, sila ay nasa crowd sapagkat yun ay araw ng pista ng pagtatalaga ng templo. Pag binasa nyo yan, 22 to 24, no? Mabasa nyo yan dyan. At dito nga sa 23, ang sabi, naglalakad si Jesus sa templo sa portico ni Solomon. Naligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, so ito, nakita natin yung setting, no? Nandun nga sila sa templo. At ayun nga ay maraming tao yan dahil pista. Tapos, nang nangyari nga ay pinaligiran siya doon ng mga Hudyo. Yan ang sabi sa verse 23, no? Yan ang sabi siyan. At yun nga ay patuloy nga na kinukulit nila si Jesus. At sinasabi nila kay Jesus na kung talagang siya ang Kristo, siya ang Messiah, siya ang tagapagligtas, no? Ay bakit hindi pa sabihin ng diretsuhan ni Jesus? Ang sinabi niya ni Jesus na hindi naman kasi sila naniniwala na kahit na yun na nga yung sinasabi ni Jesus actually, no, na matagal na nilang nagiging arguments that Jesus is God and the Savior, that Jesus is with the Father ever since the world began, no? So pero yun nga ay nakikita natin dyan yung hindi paniniwala ng mga tao. So sa verses 25 to 30 ay atin pong basahin dito, no? Sabi, so sa verse 25, so dahil nga yun ang tanong ng mga Hudyo sa kanya, no? Kung siya ba talaga ang Kristo, sabi dyan, no? Kung ikaw ang Kristo, sa verse 24, kung ikaw ang Kristo, kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan, yung sinabi sa kanya mga Hudyo. At ang sagot ni Jesus sa verse 25 ay ganito, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi nila maaagaw ninuman sa aking Ama. Sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa. So dito, paano sinagot ni Jesus? Paano sila direct dito sa tanong ng mga Hudyo na ito, na religious leaders na ito, ng mga Jews, Hudyo na ito, na kung ikaw ang Kristo ay sabihin mo na ng tiyakan.
So dito makikita natin that Jesus simply answered the question plainly, di ba? Kung ano lang yung tinanong niya ay tinanong sa kanya ay sumagot lang siya. At yun nga, at nagdagdag pa nga siya ng mga supporting na kanyang mga sagot na tulad ng yun nga na no, yung mga naniniwala sa kanya, no, ay iingatan ng kanyang ama, hindi mapapahamak, hindi maaagaw sa kanya, no, at ng kanyang ama. At dito ay sinabi niya dito, no, sa verse 30, ako at ang ama ay iisa, no. So dito ay simple, no, he just answer, no, he simply answered the question, no. So minsan ganun po yung kailangan natin gawin, no? Kung anong tanong ay sagutin lang po natin, simply as that, no? So pangalawa nga ay dito ay maaari natin tignan dito na sa verse 31 to 36, no? Pangalawang reflection natin. So letter S, number 1 po natin yung the word sunny, how Jesus rebutted his persecutors. Number 1, simply answer the question. Okay? And then sa number 2 naman, use the persecutors' own arguments. Papansin niyo sa verses 31 to 36. Basahin natin. Ang mga Hudyo ay muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumagon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Sa 36, ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? So yan, no? Anong nagre-battle si Jesus? So ginamit din ni Jesus yung sariling salita na ginamit sa kanya ng kanyang mga persecutors, no? Ano ba sabi sa kanya dyan? Babatuhin siya kasi ay sinasabi nga ni Jesus, no, na siya ay ayan, sa verse 33, no, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa pagtapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. So yun nga, ayaw man kasi wala silang pananampalataya kay Jesus that Jesus is God. Yan, ang sinagot paano sumagot si Jesus, yung arguments yung ginamit lang din ni Jesus yung arguments ng kanyang mga persecutors. Ano yun? Na tao lang daw si Jesus, na tao lang daw siya. So kaya ang sagot ni Jesus sa kanila, di ba, mga Diyos ang tawag sa kautusan, no? So yan, sabi niya sa verse 34, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, no? So ginamit niya rin yung salita at pinangahawakan na argumento ng kanyang mga persecutors. So ginagamit niya ng mga persecutors niya yung kanilang law, yung kautusan nila. At alam din kasi ni Jesus kung anong laman ng kautusan nila. Okay? Kaya sinabi niya diyan, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko mga Diyos kayo.
At pinaliwanag niya yung tinutukoy ditong Diyos ay yung maliliit na Diyos, no? Kaya letter D, small dito, maliliit na Diyos. At yung maliliit na Diyos na nga yan ay ang pinaliwanag niya rito ay sa verse 35, mga Diyos, maliliit na Diyos niya, no? Mga Diyos ang tawag sa mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Alright, so ayun, so pwede dito nga kay si Jesus ay ginamit niya rin yung mga salita o argumento ng kanyang mga tagapuligsa or persecutors. Okay, so dito yung Diyos diyan ay pinaliwanag niya naman hindi yan yung Diyos na Almighty God, no? Na hindi, kundi yung sabi diyan yung sino man na pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At sabi pa nga, hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. So, nasa kasulatan mismo, no? Na ang mga nagkahayag ng salita ng Diyos, no? Pinagkatiwalaan, magturo, maghayag, mangaral ng salita ng Diyos ay at tinatawag din Diyos, no? So, yun nga. So, at dito nga ay nakita nyo dyan, ang gustong i-point out dyan ay yung letter U, use the persecutor's own arguments. So, ganun po si Jesus, kung paano niya tinutugunan yung mga rebuttal sa kanya, mga pagtuligsa sa kanya. At pangatlo po sa verses 37 to 38, ang sabi po diyan, kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking ama, wag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y sa Kanya. Alright, so dito, paano ba tayo kapag tayo may ka-argumento, no? Bukod sa minsan kailangan mo rin talagang sagutin, di ba? Yung kanilang mga ibinabato sa iyo, no? Kasi otherwise, kung di ka sasagot, ay para mo na rin tinanggap, no, na ikaw ay mali yung mga sinasabi, or kumbaga kailangan maidepensa mo yung iyong sinasabi. At yun nga ay dito ay makikita natin na ganun nga yung ginawa ni Jesus, no? At sa pangatlo nating reflection, letter N, ay ito po ang after reflection natin. Letter N, none other than by our deeds, no? So paano tayo sasagot, no? So minsan talagang kailangan sagutin, and after naman natin sagutin, wala nang iba na pwede pang sagot, no? None other than by our deeds. Ang pinakamagandang sagot ay yung kung ano ang ating ginagawa. Tulad dito ni Jesus, no? Sabi niya ay kaya sa 37, kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Alright, so dito, no, sabi niya speak action, no? Speaks louder than words, diba? Sabi nga ng ilang mga sayings. So dito ay by our deeds, no? Yun yung pinakasagot natin, at mas mabigat nga ang dating nun, no? Mas madaling intindihin, at talagang
syempre, sabi nga, hindi mo naman mapiplease lahat ng tao, di ba? At talagang meron talagang hindi maniniwala, no? Sa iyo o sa atin, sa ating mga sinasabi. At least ay we do our part, no? Okay, at ngayon naman po ay sa another end ay verses 39 to 40. Ang sabi dyan, 39, tinangka na naman silang dakpin. Okay, tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya ay nakatalilis. And then verse 40, muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbabautismohan ni Juan. Nanatili siya roon. Ayan. So dito ay number 4, another end is no substitute to practical response. Papansinin niyo dito, no? So alam niyo naman na dadakmain na siya, no? Pinagbantaan na siyang dakmain, no? Kasi nga, o dakpin, no? Kasi nga, siyempre inis na sa kanya mga religious leaders, no? So at the very first day pa lang ay intention na talaga ng mga religious leaders ay madakip si Jesus. So dito yung pagtatangkang dakipin si Jesus ay ginawa ni Jesus ay tumakas siya, no? So dito may kita natin na Jesus gumagawa rin siya ng practical na response, no? So minsan talaga sabi niya wala man nananalo sa debate or arguments, ano? Pero hindi nangangahulugan na mananahimik na lang. Kailangan pa rin na maihayag yung both sides, no? Sabi nga kung gusto nating maghari ang kasamaan, ang kailangan lang gawin ng mga anak ng Diyos ay manahimik. So maghahari na ang kasamaan. Okay? So that's why yung simpleng pagsagot ay kailangan sa rebuttal, at yung paggamit sa sariling argumento at salita ng tumutuligsa ay kailangan din gawin. At pangatlo ay wala nang iba pa, no, na magandang sagot, no other than by our deeds, no. Pang-apat ay walang maipapalit sa practical na response. Anong response dito ni Jesus nung tatapin siya? Di ba tumakas siya? At tapos nagpunta siya sa ibayo ng Jordan. At doon nga ay nanatili muna siya sa lugar na iyon. Okay? At ang panghuli ay yung verses 41 to 42. At pagdating nga ni Jesus doon sa ibayo ng Jordan, sabi sa 41, at maraming lumapit sa kanya. So maraming lumapit kay Jesus. Okay? At maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. Verse 42, at dooy maraming sumampalataya kay Jesus. So, paano tayo sasagot sa mga rebuttals sa atin o mga panuniligtas sa atin, no? Panghuli ay yung letter Y ay your witnesses of your life will speak for yourself. Papansinin niyo dito, no, na si Jesus noon pa lang sinasabi niya na he testifies in his own. Kasi nagpapatotoo sa kanyang sarili, at pangalawa, nagpapatotoo rin ang kanyang Diyos Ama sa langit patungkol sa kanyang claim that He is God and the salvation, no? At iba niya pang mga sinasabi niya na kanyang mga salita, that He is the bread of life, He is the living water, no? And He is the light, He is the great shepherd, no? At He is the gatekeeper, no? Ay meron siyang mga witnesses. At isa nga sa witness niya ay si John the Baptist.
na nagprepare ng way sa kanyang pagdating at nagbaptize sa kanya. Papansinin niyo rito, no, bagamat sabi nga si Juan Bautista ay wala raw ginawang himala, pero lahat daw ng sinabi ni Juan Bautista patungkol kay Jesus ay totoo. So na witness ng mga tao, no, na kung paano pinatotohanan din o nag-testify din si John the Baptist patungkol kay Jesus, that Jesus is the Lamb of God that will take the sin of the world, that will give forgiveness, and that will give salvation, that Jesus is God, the Lamb of God, that Jesus ay siya yung salita nung simula pa lang at naging tao ang salita, at that Jesus is God and incarnated into man. Yan yung sinabi ni John the Baptist sa simula pa lang, pag binasa natin yung John chapter 1. So nagtestify si John the Baptist patungkol kay Jesus, no? At yun nga ay nakita nga ng mga tao na ang lahat ng sinabi nga ni Juan Bautista patungkol kay Jesus ay totoo. At sabi nga sa verse 42, sa lugar na yon sa Jordan ay maraming sumampalataya kay Jesus. Alright, so dito mapapansin nyo, no, na siyempre itong mga Hudyo na to, mga spectators na to during that time, no, ay sila ay after din sila sa yung makakita ng himala bago sila maniwala. Pero dito makikita nyo na meron ding ilang mga tao na kahit nga si Juan Bautista ay walang ginawang himala, ay naniwala o sumampalataya ang mga taong ito kay Jesus dahil nga nakita ng mga taong ito na totoo yung buhay at ipinamuhay ni Jesus, no, na siya ay naglilingkod, siya ay naghihimala, siya ay gumagawa ng himala, siya ay nagpapatawad, siya ay nagmamahal, siya yung great shepherd, siya ay sa lahat siya ay Diyos at tagapagligtas. So again, 5 reflections on how Jesus rebutted his persecutors, and with the use of the word sunny, S-U-N-N-Y. Number 1 is simply answer the question. Number 2, use the persecutors' own arguments. Number 3, none other than by our deeds. And number 4, no substitute to practical response. Number 5, your witnesses of your life will speak for yourself. Alright? So, yun nga po ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at nawa ay meron tayong natutunan at naging kalakasan natin ng mga reflections na ito. Kung papasanin nyo, dalawa lang dyan yung talagang ginagamitan ng salita, yung itong simply answer the question, at yung pangalawa, use the persecutors' own arguments, at yung the rest na pangatlo, pangapat, panglima ay puro puro by action na yung gagawin natin, no? Dahil nga sabi nga, mas may power yung ating pong pagsasabuhay ng salita ng Diyos, di ba? Sabi nga ng salita ng Diyos sa Bible na faith without work is death, di ba? So yan po, at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pong mga pagbubulay-bulay. Saglit po tayo ng manalangin.
Aming Ama sa Langit, muli salamat po na marami sa pag-iingat mo sa amin sa isa na namang buong maghapon na tinulungan mo kami ma-accomplish ang mga bawat dapat namin magawa sa isang buong araw, sa bawat araw. Salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan. Salamat sa gabay mo, sa karunungan mo sa bawat desisyon na aming pong mga kinakaharap na dapat desisyonan. Salamat for the provisions ng financial and material. Salamat sa aming pong kinakain sa araw-araw. Dinaramit sa amin sa iyong pong pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa pagliligtas mo sa amin mula sa mga panganib at karamdaman. Salamat sa patuloy mo, Panginoon, na pagbibigay pa ng pabor sa bawat isa sa amin, na ingatan mo kami sa anumang mga gawa ng mga sakuna at mga mabibigat na pagsubok. Patuloy mong bigyan ng kapayapaan ng puso't isipan ng bawat isa, lalo na po yung mga dumadaan sa mga mahihigpit na pagsubok, katulad ng mga karamdaman, mga mabibigat na karamdaman, sa mga nag-chemotherapy, sa mga nagda-dialysis, sa mga iba't ibang uri ng mga terminal sickness. Lord, you are their great healer. Lord, let your peace, O God, be upon them. I just want to speak blessings upon blessings for everyone who are listening right this moment. You continue, Lord, that you are be a shepherd to them, that you will provide for their daily needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Thank you for your protection in our nation and in the Philippines, Lord. Patuloy na ingatan ang mga mamamayang Pilipino. Iligtas mo sa mga karamdaman, at salamat sa karunungan at pag-iingat mo sa aming pong mga government officials, Lord, sa kanila pong ginagawang mga paglilingkod upang patuloy na hindi na magkaroon ng second wave ang pandemic na ito. Patuloy nga, Panginoon, sa iyong himala ay makakuha na talaga ng angkop na vaccine for this virus, oh God. Thank you, Father. Thank you for loving every one of us. And sa kanya ngayon na nakikinig, ay patuloy mo siyang pagpalain, O Diyos. At ikaw ang nakasisiyasat sa kanya pong puso at isipan, na siyang patuloy, O Diyos, na nagbibigay, Panginoon, na baka kasagutan sa kanyang mga dalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen.